Ha! Maulan na naman. Kuha tayo ng kapote. Bibili lang ako ng kape doon sa Shell kasi nagustuhan ko yung yung kape nila doon, yung lasa. Gustong-gusto ko, hinahanap ko. Mas gusto ko siya kaysa sa Starbucks tsaka sa Tim Hortons. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya ito, kahit na maulan, talagang pupuntahan natin, susugurin ko. Ganon talaga pagka nagustuhan mo yung isang produkto, yung pagkain, inumin, talagang kahit na umuulan Especially kape, pagkagising sa umaga, mga kainis, Yeah, talagang pupuntahan mo talaga, sasadyain mo talaga kahit na bumabagyo. Maglalakad sana ako kaya lang, siyempre umuulan nga Kaya ito, dahil lang sa kape, Sarap kasi yung humigop nung kape na masarap na gustong-gusto mo, malamig ang panahon, Tapos maulan, 'di ba? Grabe, kagabi pa yan, walang humpay ang ulan. Nandito na tayo, Ayan, $1.57 ang gasolina, regular. May kasabihan nga tayo sa Pilipinas, mabasa na ang lahat, wag lang ang bunbunan. Especially ang ulo ko na walang takip. Yeah. Kasi magkakasakit tayo. Buksan natin to. Hey boss, coffee. How are you? Yes. Thank you. Yan, so ngayon alam ko na kung paano pagkuha ng kape. Okay, small. Hanap tayo ng large. Ito pala, ito large. Yan. Large, lagay natin dito. Lagyan natin yung touch to begin. Hot. Yung dark roast. Large. Brew a full cup. Kasi wala naman tayo lalagay na gatas at asukal. Kaya punong-puno ng kape. Ay, salamat. Makakahigop na ulit tayo ng masarap na kape. Ayan, Talagang hinahanap-hanap ko yung kape dito, Gustong-gusto ko. Kilala na ako rito nung Ayan, Kilala na ako rito nung Indiano na nagbabantay pag sa umaga, Alam niya na kape na yung bibilin ko or magpapagasolina ako. Yan, makakahigop na tayo. Ang bayad ko rito, $2.80 mga kainags, Sulit naman, sulit. Mura na, sulit pa. Ayan, pwede na, kunin natin to. Kailangan natin ito, holder. Kasi mainit. Lagay natin dito, pasok natin. Hindi, muna, lid. Importante, baka matapon Mahirap na. Yan. Diba, mga kainags, Higop muna tayo. Nako po, napakasarap. Grabe. Ramdam na, lasang-lasa ko yung pait. Lasang kape. Sarap. Yan. Tara, bayaran na natin doon sa counter. $2.80. $2.80, right? $2.80. Can I get my receipt, please? Yep. Thank you. $2.80 mga kainags. Mura na yan kasi alam ko sa Tim Hortons pag large, mga nasa $3 plus, Especially pag sa... Thank you, sir. Especially pag sa Starbucks, Mas mahal, syempre. Tapos magbibigay ka pa ng tip sa Starbucks. Dito wala na. Panalo na yung kape. Masarap na. Puso natin yung pituan mo natin. Here. Ito na ang kape, mga kainags, Napakasarap. Sa maulang panahon. Yan. Balik tayo sa bahay. Pero syempre, bago tayo magpaandar ng sasakyan, ay higop tayo sa malamig at maulang araw. Gusto ko talaga ng kape rito, grabe. Perfect yung lasa. Yan yung lasang hinahanap ko sa kape. Natatawa nga ako sa sarili ko nung nakaraan, nung kumuha ko nito, unang order ko nito, mga kainis, ng kape, Sabi ko, paano ba to? Hindi ko alam. Yung sa machine, nung nandun ako sa harapan ng machine. So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, boss, paano ba to? I don't know how to use this one. Tawa siya, Tapos, very naman siya, helpful naman siya, So, talaga tulungan kita, sabi niya. Tinuruan niya ako. So, nalaman ko na. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako. Diba? Kaya na nating magpintot-pintot mag-isa. Nasanay lang tayo, maglalaga lang tayo ng kape, bubuhos lang natin, Or kaya pupunta lang tayo sa Tim Hortons, Starbucks para
bumili ng kape sa cashier, sila nang bahala doon, no? Pero yung self-service, ngayon, medyo kabisado ko na. Hindi pala medyo, kabisado ko na po pala. Nasa bahay na tayo. Nasa forecast po kasi, 1 week daw, no? 1 week na maulan. Sa season ng tag-araw. Ayun, si Mahal na Reyna, nagluluto pala ng makakain natin, mga kainis, ha? Iwanan muna natin dyan. Hindi na talaga maiwasang may hindi pumasok na langaw rito sa bahay, no? Kahit isa lang mahuli natin dito. Yun, ay wala. Isa, huli. Yan, oh. Yung ulan, mga kainags, ano, huminto na. Salamat naman. Pero syempre, mamaya, ulan pa rin ayon sa forecast. Huminto lang ng sandali. Kaya dito na tayo nag-park. Lagay lang muna natin tong ating mga gamit dito sa likuran ng sasakyan. Aray ko po. Ay, nako. So hatid po muna natin si Mahal na Reyna. Tapos nga pala, mga kainags, at meron tayong isa sa mga mahal sa buhay ang aalis. Ang mga anak natin ay lumaki na at ay bubuo na ng sariling pangarap nila sa buhay, Aabutin na nila yung pangarap nila sa buhay. Talaga namang wala tayong magagawa kung gusto na nilang iwanan tayo bilang mga magulang. Siyempre, ganyan din naman ang ginawa natin nung araw nung tayo'y inaabot pa natin ang mga pangarap natin. Ganun talaga. Let them free, let them hayaan natin sila kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila, na alam naman natin bilang mga magulang na magiging maganda ang kanilang future, di ba? Sabi nga nila, umalis ka sa pugad kung saan ka ngayon naroroon. Ano nga tawag doon, Meron tawag doon yung comfort zone. Yan, umalis ka sa comfort zone mo. Especially pag bata ka pa, yung nagsisimula ka pa lang abutin yung mga pangarap, Umalis ka sa comfort zone mo para mas marami kang matutunan, mas marami kang malaman. At syempre yung pangarap mo, kailangan di ba? Pilitin mong abutin. Piliting abutin habang bata pa. Kaya ganon, yung ating isa sa mga presisita po natin ay aalis na po ng bahay natin dito. At siya po ay lilipat ng ibang probinsya para hanapin po ang kanyang nest, yung kanyang kapalaran sa ibang probinsya. Tsaka which is na rin, para sabi niya, para matuto na rin daw siya na hindi kasama yung mga magulang niya, para maging independent siya. Yun ang sabi niya, matuto siya. Which is natuwa naman kami kasi syempre ako, mga kainags, ako kasi nabanggit ko na rin sa inyo nung araw 15 years old pa lang po ako. Wala na ako sa poder ng aking mga magulang. At nung ako'y wala sa poder ng aking mga magulang, ang dami ko pong natutunan. Nakilala ko yung sarili ko, yung mga challenges sa buhay bilang isang 15 years old, 16 years old, na hindi po kasama ang mga magulang, nalampasan ko po at naranasan ko. Mahirap, oo, sobra. Kasi syempre, di mo kasama yung family mo, yung mga magulang mo, Pero yun yung challenges na kailangang, di ba, lampasan, kailangan harapin ng mga bata, kabataan para matuto sa buhay. Especially, syempre, financially. Pag hindi mo kasama ang magulang mo, you have to work by yourself, on your own. Kailangan mong dumiskarte. Diba? Kasi ako nung araw hindi pa uso yung mga, yung mga sa online lang, isang pindot lang, nandun na agad yung pera sa account mo. Way back in 1990s, wala pang ganun ngayon isang pindot lang, paghihingi ka ng pera sa nanay mo, sa tatay mo, tayo pahingin pera, isang pindot lang, mga kainags, isang pindot lang yan, ni nanay at ni tatay sa cellphone, pasok na kaagad sa account natin yan, di ba? Yung prinsesita naman natin na aalis, nasa tamang edad na siya, marunong siyang dumiskarte, kumbaga marunong na siyang tumayo sa kanyang mga sariling paa. Kasi nga naranasan niya na sa pagpapalaki natin sa kanila, Kasi ako po yung magulang na na gusto ko pag nanghingi sa akin yung mga anak ko, hindi ko agad ibibigay. Gusto ko yung paghirapan nila or pagtrabahuhan nila bago ko ibigay isang bagay. Which is yun yung nakalakihan nila at nakasanayan nila sa akin.
Pero si Mahal na Reyna, yan, medyo malambot si Mahal na Reyna sa mga anak natin. Siyempre, ganun talaga ang mga nanay, no? Isang hingi lang ng, isang lambing, isang utuin lang ng mga prinsesita natin yan si Mahal na Reyna, bibigay na yan. At saka medyo may pagkagalante si Mahal na Reyna. Magkaiba kami ng, ng pagdidisiplina sa mga anak. Yun. At I wish all the luck para dun sa anak natin na hahanapin niya yung kanyang journey outside Edmonton, Alberta, at sa makita niya sana sa ibang probinsya na pupuntahan niya. Sa ngayon hindi pa kami makapagbigay ng buong detalye kasi medyo pa mga kainis, we want it to keep it privately, privacy, whatever is that, kabayong bundat. Yeah. Pero syempre, kung ako tatanungin nyo, nakakalungkot. Sinabihan ko nga kanina yung prinsesita natin nagkasama kami sa kitchen. Sabi ko, mamimiss kita. Naka naman, muntik pang magkaiyakan mga kainags, Ikaw ma. Ayan na si Mahal na Reyna, hinatid na po natin. So yun lang po, medyo nakakalungkot syempre. At ako'y medyo naluluha-luha na pagka kinikwento ko sa inyo na ganun talaga yan, Dati mag-boyfriend, mag-girlfriend lang kami ni Mahal na Reyna, dalawa lang kami. Nagkaroon ng mga anak, lumaki na. Nung lumaki na, yung panganay na prinsesita natin wala na sa bahay natin. Yung bunso natin, yun na. Aalis na rin mga kainags, So mangyayari ngayon, dalawa na lang uli kami ni Mahal na Reyna sa buhay namin. At kasama natin yung mga aso. Yun lang, ganun pala ang pakiramdam, pagka may edad ka na, tapos aalis na yung mga anak mo sa poder mo, diba? Malungkot pala. So nararamdaman ko yung nararamdaman ng nanay ko, ng tatay ko, at ng iba pang mga magulang na iiwan na ng kanilang mga anak para harapin ng mga anak yung kanilang totoong buhay. Ganun talaga ang panahon, ganun talaga ang buhay. Bilang isang mga magulang, ramdam na natin yung unti-unti na tayong iniiwanan ng ating mga anak dahil kailangan na nilang harapin at harapin talaga ang kanilang buhay. At sa bandang huli ay bubuo na sila ng kanilang pamilya. Ganun talaga mga kainags, Nakakalungkot, sobra. Ngayon pa lang parang gusto ko nang maiyak. Parang kailan lang kasama natin yung mga anak natin papuntang Canada, After more than 10 years. Ganun kabilis ang panahon, kaya dapat talaga ma-enjoy natin yung mga kabataan ng anak natin para sa pag-alis nila, sa kanilang paglisan, sulit na sulit. Kasi mamimiss natin yung mga moment na yun. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. So yan mga kainags, maraming salamat. Napapaiyak na ako. Naging emotional ako sa paglisan ng ating anak. Mabuti na lang may mga aso tayo. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Thank you po so much.